Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Katatapos lang ng translasyon at hanggang ngayon manghang-mangha ako sa stamina ng mga deboto. Iba talaga ang lakas na binibigay ng paniniwala. Tiyak na matitibay ang mga puso ng ilang milyong sumama sa marcha at selebrasyon ng Poong Nazaren. Sa usapang puso, tamang-tama ang panayam natin ngayon. Paano nga ba alagaan ng ating mga puso? Kasama natin ang isang eksperto sa puso, isang cardiologist, internal medicine, isang active consultant sa Riverside Medical Center, Bacolod City. Welcome po sa Health Check Plus, Doc Michael John Ngo Barcelona. Maraming salamat po, Teacher Ellie, and maraming salamat din dito sa Health Check Plus for inviting me again sa inyong programa. So, magandang araw sa mga ating avid health checkers. So, for today, I'll be your information center sa mga katanungan nyo for this year, focus on Balik Lusog program. Yes. Ayan, tamang-tama po ang binanggit ni Doc MJ. So, pag-uusapan po natin kung paano pananatilihing malusog ang ating mga puso ngayong Year of the Wood Snake 2025. So, Doc MJ, simulan na po natin ang ating pagkakwentuhan. Alam nyo, napakadami pong mga sabit-sabit tungkol sa healthy heart, no? Pero, ano po ba ang talagang description ng isang healthy heart? Well, I think bago nating puntahan kung ano ang healthy heart, kailangan po natin alamin muna ano ang pinaka-function talaga po ng ating puso po, no? So, napakamagandang tanong po yan, Teacher Ellie. So, bale po, ang puso po natin ay isang napaka-importanting organ sa loob po ng katawan ng isang tao. Siya po ay responsable sa pag-ikot or pag-circulate ng dugo po natin sa katawan. Alam niyo po na ang ating nutrisyon, ang ating oxygen na kailangan ng ating mga organs ay nasa dugo po natin. Hindi naman po gagalaw ang dugo natin kung walang organ na taga-bomba or taga-pump. So, ito po yung function po ng ating puso. So, kung makulangan lang po tayo ng konting oras or konting minuto po sa pag-ikot ng dugo, katulad po sa sitwasyon ng cardiac arrest or yung pagtigil sa pagtibok ng puso, maaari po magkaroon po ng injury or damage po sa mga organs dahil sa kakulangan po ng oxygen at nutrition. Sa isang halimbawa, sa isang taong nag-cardiac arrest, 3 minuto lang po na hindi ma-revive ang pasyente, pwede na po sila magkakaroon ng irreversible brain damage. So, napaka-importante talaga ang puso po natin. So, para sagutin po yung tanong niyo po kung ano ang description po ng healthy heart. So, isa sa mga importanteng katangian ng mga malulusog na puso ay unang-una, maganda po yung bomba ng puso po natin. Unang-una, mararamdaman po natin na wala po tayong sintomas. Diba? So, halos mga pasyente na healthy heart are asymptomatics. Wala pong nararamdaman. Pero may mga certain katangian ng puso po natin na malalaman lang po natin na okay talaga sa pamamagitan ng pagpukonsulta sa isang doktor. So doon po natin ginagawa mga certain tests or certain evaluation para malaman na okay po yung puso po natin. Isa po dito yung pagkuha ng blood pressure. I think isa sa mga importanteng part sa evaluation or pagkonsulta sa isang doktor ay makita yung kanilang blood pressure, no? So, meron po tayong normal values for blood pressure at tinitingnan po natin doon sa pamamagitan ng pagkuha ng BP using either yung digital po or yung manual or aneroid na blood pressure monitoring, blood pressure machine, no?
So other things that we also look at sa pagtingin sa pasyente ay yung ECG. Tinitingnan natin na tama yung tibok ng puso at nasa tamang cadence at sa tamang bilis ng ang heart rate po natin. Other things na tinitingnan po natin ay of course yung mga blood test po natin. Tinitingnan natin kung okay pa po yung mga cholesterol, mga ano natin, mga tawag po dito, yung kanyang sugar, asukal sa dugo. At of course, tinatanong sa pasyente kung nasa tamang lifestyle po sila. Doon natin in-evaluate kung meron po silang good lifestyle choices. Halimbawa, kumakain po ba sila ng gulay, kumakain po sila ng healthy nut sources, kumakain po ba sila ng tamang wastong amount of food dapat, hindi yung Christmas every day. Tapos of course, tinitingnan din na natin po yung kung exercise sa mga ating pasyente po, no? So, tinitingnan natin doon na sa tamang timbang po sila, kung naninigarilyo din po sila, or yung stress levels nila ay kanilang nakokontrol, at of course, ang pinaka-importante, and I think ito ang isa sa mga bagay na laging nakakalimutan ng isang pasyente, nasa wastong oras ng pagtulog, no? Ngayon, ang dami ng mga pasyente na laging late natutulog, kakapanood ng K-drama or nagkaka-TikTok. So minsan mga tulog nila hindi ka nais-nais, no? So minsan midnight na, alauna na, nasa cellphone pa rin. So healthy sleep equals also healthy heart. So kailangan lahat po 'yun mga natin na nabanggit ko po, equals po 'yun healthy heart. Okay? Napakadami niyo pong nabanggit, Doc MJ, at talagang na-emphasize nito yung importansya at kung gaano ka-important talaga ang ating puso, no, para sa ating health. So, Doc MJ, punta naman po tayo sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, sa ating mga adults. Meron po bang mga risk factors naman na nagdudulot para tumaas ang kanilang tsansa para magka-problem sa kanilang mga puso? Ito yung mga tinatawag po natin na risk factors po, no? Meron, okay? So, yung risk factors na binanggit nyo po, sila po yung mga certain na sakit or mga ginagawa or mga karakteristik ng isang pasyente na nagpapataas ng kanilang tsansa na pagkuha ng mga sakit sa puso. So, yung risk factors na tinatawag natin, nakaseparate yan sa dalawa, no? One is ang tinatawag po nating mga hindi na mababago na risk factors or non-modifiable risk factors, at yung mga namabago natin na mga risk factors or modifiable risk factors. Okay, sa mga bagay natin na tinatawag natin na non-modifiable or hindi na namabago, una-una po doon, edad. Wala naman po tayong time machine. So talaga yung isang tao tumatanda. At habang tumatanda, tumataas ang panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Number 2, kasarian. So, alam naman po natin, 2025 na po tayo, medyo marami na po pong pasyente po tayo na mga transgender. So, hindi po natin, just because nagpalit po sila ng sexualidad, hindi nababago yung kanilang biologic sex talaga. So, ang mga kasarian, usually, yung mga lalaki, sila yung may mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. So, even po externally, babae po kayo, lalaki pa rin po yung organs niyo. So, pwede rin po kayo magka-develop ng and this is things, hindi naman po ito judgment po, no? Ito talaga it really is the reality of things, no? So, bilang isang lalaki, tumataas talaga ang risk ng panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Pangatlo po, sa isa sa mga non-modifiable risk factors po natin ay yung family history. Yung mga family history na may mataas na cholesterol level sa kanilang dugo, mga family history na nagkakaroon ng heart attack sa younger age group, mga 50 anyos pa lang, meron na pong heart attack or stroke, sila po tumataas ang kanilang risk na mag-develop din ng heart problems or cardiovascular problems in general, no? And of course, race, ang lahi ng isang tao.
May mga certain etniko, grupo ng mga pasyente na mataas ang talaga kanilang panganib sa pag-develop ng mga heart problems. Kung hindi man heart, mga other risk factors that can contribute to heart disease, katulad po ng taas na cholesterol, diabetes, at yung mga other risk factors, no? Katulad ng mga blood problems. So, sa mga Filipinos, may risk po tayo ngayon. I think sa lumabas na datos na binigay po ng Philippine Lipid Atherosclerotic Society, around 30 to 40% na po ng mga Filipinos meron pong gene sa tinatawag na familial hypercholesterolemia. Ito po ay isang sakit wherein kahit anong gagawin nyo po, nasa lahi talaga o nasa dugo nyo talaga na magkakaroon kayo ng mataas na bad cholesterol or LDL level of more than 190 milligrams per deciliter. So, ito yung mga pasyente na sabi niya, ay, hindi naman po ako kumakain ng mga matataba. Bakit ang taas ng cholesterol levels ko? Kasi po nasa genes po nila. Hindi na talaga nila maiwasan. Sila yung mga pasyente, mataas yung panganib nila sa pag-develop ng mga heart problems katulad ng heart attack or pagbabara sa ugat ng puso. Okay? Sa mga other side naman po, sa kabilang panig naman, dun sa kaya nating baguhin ng mga risk factors or modifiable risk factors, ang number 1 po, paninigarilyo. Walang magandang dulot ang paninigarilyo. Kaya nga po, kada tapos ng isang patalastas, sinasabi talaga po na cigarette smoking is dangerous to your health. May katotohanan po talaga po yun. So, ang paninigarilyo hindi lang po nakaka-damage ng lungs natin, it can also damage the heart as well. Okay? Another modifiable risk factors ay mga high blood, mga matataas na presyon sa dugo, no? So, kung hindi nyo kontrolado yung blood pressure nyo, talagang tataas yung risk sa pag-develop ng heart disease. Kasama na rin po to yung pagtaas ng cholesterol, yung diabetes, yung obesity or yung katabaan, physical inactivity, at yung hindi maganda yung kanilang dieta or nutrition. And lastly, I think ito isa sa mga pinakabagong modifiable risk factors na nakaka-contribute is stress and lack of sleep talaga, no? Nakakadagdag talaga sila ng risk sa pag-develop ng cardiovascular problems in the future. Grabe, Doc MJ, ang dami po pala nating mga risk factors, no? Both modifiable, yung mga pwede nating baguhin, at yung mga nabanggitin yung non-modifiable. Medyo nakaka-alarma po yung nabanggitin nyo kanina, no? Na 30 to 40% ng ating mga Pinoy ay meron itong gene na ito na pwedeng magpataas pa ng ating risk na magkaroon ng cardiovascular problem. So, yan po ay talagang bago at talagang nakaka-alarma. At totoo po yan, no, Doc MJ, marami po sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon ay nakaka-relate dyan na okay naman po yung kanilang diet, pero bakit ganoon? Bakit nagkakaroon pa rin sila ng mga heart problems or cardiovascular problems, ano? Doc MJ, punta naman po tayo kasi kanina nabanggit ninyo sa mga risk factors, no? Ano naman po yung mga kailangang bantayan? Kasi lalo na po dun sa nabanggit ninyong 30 to 40% na medyo nakaka-alarma talaga. Meron po ba kaming pwedeng bantayan ng mga senyales o sintomas na pwedeng nagpapahiwatig na hindi na maganda ang lagay ng ating mga puso? Magandang tanong po yan, Teacher Ellie. So actually, meron po tayong tinatawag na spectrum or cascade of coronary disease, no? So, in fact, a lot of patients na may sakit sa puso, kadalasan po wala po talaga silang sintomas or nasa asymptomatic stage pa lang po sila, no? So, hindi po ibig sabihin na okay po kayo, wala po kayong nararamdaman, hindi na po kayo magpapakonsulta sa doktor. So, dapat meron tayong tinatawag na wellness check din po, no? So, minsan mga pasyente namin na as early as 40 years of age, in-advise na namin na magpa-wellness check-up. Especially kung meron pa kayong family history, I think earlier age of wellness check-up, evaluation of blood test, mas mainam. So,
Usually, mga pasyenteng meron na pong sintomas, ito na po most likely meron pong sakit sa puso talaga po. So, yung mga karaniwang sintomas po sa mga pasyenteng hindi malusog yung kanilang puso, pinaka-common po yung pananakit ng dibdib. Minsan po meron po yung paghingal o mabilis mapagod. Mga pasyenteng nagkakaroon ng palpitasyon, no? Minsan yung pagkahilo or yung tinatawag sa aming lengguwahe, yung syncope. Minsan also yung pamamaga ng paa, yung pamamaga ng tiyan o pamamaga ng ankles, no? Ito yung tinatawag natin na edema. At of course, yung pagpapawis or yung tinatawag natin na diaphoresis. So usually ito yung mga sinyales na meron pong heart problem. Now, siguro sa mga pinaka-importante dito na I think sa tingin ko na medyo pinaka-life-threatening talaga, siguro po yung pananikit ng dibdib at yung pagpapawis ng malamig. Kasi ito po ay senyales po ng isang heart attack, no? Yung pananakit ng dibdib, nakasama po yung pagkalat niya papunta sa panga, sa kaliwang balikat, o minsan sa kaliwang braso o kaliwang kamay natin. Senyales po most likely po yon ng heart attack. So pag ganun po, diretso na po talaga yung pasyente sa emergency room. Hindi na po sila magdalawang isip. Doktor na po yung magsasabi sa inyo kung ano pong nararamdaman nyo. Kesa mapunta po tayo sa regret, no, or sa huling pagsisisi. Totoo po yan, Doc MJ. Alam nyo, nitong nakaraan lang na mga happy natin sa Christmas ay talagang napakarami na naibalita din na talagang umabot na naidala sa ER dahil sa kanilang pananakit ng dibdib. So sa ating mga health checkers, narinig po natin si Doc MJ, wag nang dalawang isip kapag ramdam na ng ating pananakit ng dibdib, talagang pumunta na po sa pinakamalapit na ER. Tama po, Doc MJ, Correct po. Mas maganda na lang po na naninigurado po tayo kesa baliwalain natin. Okay? Minsan nga po, pag babae po yung pasyente o minsan po yung pasyente natin may history na po ng diabetes o may history ng katabaan or minsan yung mga pasyente natin na senior citizen na, minsan yung pananakit ng dibdib ay hindi talagang pananakit ng dibdib. Meron po tayong tinatawag na anginal equivalents. Ito yung mga pasyente minsan akala nila acid lang or empacho lang. Yun pala heart attack na rin. So kung meron kayong nararamdaman na ganun, tapos may kasamang pagpapawis ng malamig o kung feeling mo mamamatay ka na, yung tinatawag natin na sensation of doom or feeling of doom, magpunta na po kayo sa emergency room. Hindi na rin kayo dalawang isip, diretso na po sa emergency room para sigurado talaga. Mas okay na pong sigurado na matignan ng ating mga doktor, no? So, narinig po natin si Doc MJ, pananakit ng dibdib, pagpapawis ng malamig, ayan, yan po yung mga babantayan nating mga signs na pwedeng kayo ay inaatake na pala sa puso. Doc MJ, pero gusto ko din pong i-emphasize natin sa ating mga health checkers yung nabanggit nyo naman kanina, no, na madalas wala pa pong sintomas ang ating mga cardiovascular problems. At sa inyo pong advice, Doc MJ, ano po yung mga pinakamainam na age? Nabanggit nyo po kanina, 40 years of age. Saan po sila lalapit na doktor? Meron po ba kayong suggestion or recommendation? At ano-ano po yung mga pwedeng nilang i-expect na ipapagawa o i-check ng kanilang mga doktor? Okay. So, unang-una, ang pasyente pwede pumunta muna sa isang internist or isang internal medicine doctor. Hindi naman kailangan diretso po sa cardiologist po. Kasi wala po naman po nararamdaman yung pasyente. So, yung ginagawa po natin ay naghahanap po tayo ng mga sakit na hindi pa po nagmamanifest sa pasyente. O yung tinatawag natin na preventive care, no? So, mas maganda na nakuhuli natin yung sakit nung nagsisimula pa lang po sila kesa doon na po na hinog na po yung sakit. So,
enough na po na magpa-check up po kayo sa isang primary care physician. Kadalasan dito sa Pilipinas ay isang internal medicine doctor. Sa mga pasyente po natin na medyo nasa mga rural areas, pwede sila pumunta sa isang family medicine doctor or pwede din po sa mga general practitioners, no? So, ang importante, matingnan nila muna sila ng doctor, kahit matingnan yung mga blood pressure nila, matingnan yung asukal sa dugo nila, or kahit makakuha sila ng mga basic laboratories, katulad na pag-check ng kanilang cholesterol, para kailangan magamot na sila as early as possible. Kung meron po silang suspicion na meron po talagang sakit sa puso yung pasyente, pwede sila ma-refer sa isang cardiologist. Kung 18 years old or above na, talagang pwede na pumunta po sa adult cardiologist po. Okay? So usually mga test na ginagawa po namin, ang mga basic laboratories, basic test na ginagawa namin maliban po sa mga blood test, this includes yung resting 12-lead ECG or electrocardiogram. Minsan nagpapagawa po kami ng 2D echo or yung tinatawag natin na ultrasound sa puso. Additional test natin, minsan nagpapagawa kami ng Holter monitoring. Ito po yung test na parang ECG kung saan nakakabit po yung machine for 24 hours or minsan higit pa sa 24 hours, 48 hours, 72 hours, depende sa sitwasyon ng pasyente. And of course, kung mga pasyenteng may suspicion din for blockages sa heart, sa coronaries nila or sa ugat sa puso, minsan nagpapagawa kami ng stress imaging or stress test. Ito po yung mga part ng armamentarium ng isang cardiologist para ma-diagnose ng husto yung sakit sa puso ng isang pasyente. Doc MJ, alam niyo po, nung binabanggit niyo po yung mga tests, no, talagang namamangha po ako kasi marami po palang pwedeng gawin, no, para ma-prevent at ma-diagnose ng maaga itong mga problema na ito. So, hindi po ako masyadong natakot kasi kanina yung 30 to 40% po na nabanggit niyo, medyo nakaka-alarma po talaga yun. Pero maganda po natin sa ating mga health checkers, no, na maraming pwedeng gawin para ito ay maiwasan. So, punta naman po tayo sa usaping prevention, Doc MJ. Sa mga 40s and up po, ano-ano po ang mga lifestyle changes na dapat po nilang gawin for a heart-healthy year? Yes. Basically, sa madaling salita, lahat ng mga modifiable risk factors na nabanggit ko kanina, baliktarin nyo lahat. So, nabanggit ko yung paninigarilyo. Kung ikaw po ay isang pasyenteng naninigarilyo, tigil talaga. Stop. Hindi yung paunti-unti lang, kailangan talaga cold turkey or stop talaga. Kadalasan ng mga pasyente po natin dito ay hindi po dependent talaga sa paninigarilyo. Most patient natin, meron lang talagang psychologic need or yung tinatawag na may oral fixation or nasasanay lang ba sa paninigarilyo. Pero kayang-kaya po nila talaga mag-stop sa smoking. Sa mga pasyenteng hirap na hirap talaga sa pagtigil sa paninigarilyo, may mga hospitals po tayo na pwede nilang puntahan na makakatulong po sa kanila. Ito po yung mga department na tinatawag natin na smoking cessation clinic. Ito po ay special na clinic talaga na specifically designed para ma-stop yung paninigarilyo o yung need na manigarilyo yung isang pasyente. Major hospitals po meron po yan. Usually yung yung nagmamanage po yan, either internal medicine doctor or minsan po pulmonologist po yung tumatao po doon sa smoking cessation clinic, no? With regards naman po sa diet, sa diet specifically, no, importante na increase natin yung pagkain natin ng mga gulay, especially the green leafy vegetables, no? At of course, kasama na rin dito yung mga healthy fruits as well, okay? Kasi of course, yung mga fruits and vegetables natin, mataas po sila sa kinakailangan natin na vitamina and of course, antioxidants, okay? Also, taasan din natin yung paggamit ng mga whole grain foods katulad ng mga oats, mga wheat type of mga bread,
pwede nito alternatibong pagkain para ma-minimize po yung ating paggamit ng mga puting kanin, no? Halimbawa, mga brown rice, mga red rice, or black rice, pwede din po yan kasi mas mataas yung kanilang fiber content, no? With regards to protein sources, pwede natin ipiliin mga lean source of meats, no? Kung pwede, white over red. Yun yung usual natin na recommendation po doon, no? So, halimbawa, mga protina na galing sa manok, sa isda, minsan pwede din sources katulad ng mga legumes or beans or tofu, pwede din po, no? Pwede din natin yung pag-limit sa pagkain ng mga prosesong pagkain katulad ng mga asukal and of course, saturated fats. When it comes to exercise or pag-ehersisyo, kahit anong klaseng exercise po pwede. Actually, sa mga pasyente ko, ina-advise ko sila to be more active lang. Necessarily, don't have na kailangan pumunta po kayo sa gym, kailangan mas aktibo lang po kayo. Pero in terms of specific exercises, whether gawin nyo po ay aerobic exercise, isometric exercise, or even strength building or yung pagbabarbell or pagbukat ng mga mabibigat, they are all beneficial to heart health, no? Even blood pressure health as well, okay? We want to make sure na hindi lang na tamang kain at tamang pag-ehersisyo lang, kailangan meron pong output. So dapat tingnan din natin yung timbangan. So sabihin nyo, exercise, kain kayo ng gusto, pero yung timbang nyo hindi pa rin bumababa or wala sa tamang level, so sayang lang, wala po tayong preferred outcome. Ito po lalo po sa mga pasyente po natin mayroong pong obesity po, ha. Kung nasa tamang timbang naman po kayo, tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. Of course, pagtingin sa cholesterol levels natin at sa blood pressure, regular check-up talaga po sa ating doktor. Yun yung mga advice natin po sa mga pasyente more than 40 years old na. Yan, talagang ang dami po nating napulot, no, kay Doc MJ. Talagang pagtigil ng paninigarilyo, yung tamang diet, exercise, hindi kailangang mag-gym, galaw-galaw lang, Doc MJ, tama po, no, at stop bang. Pero Doc MJ, meron po kayo nabanggit kanina na tungkol sa stress and lack of sleep. Meron po ba kayong recommend? Ay, oo, tama. Sabi ko na nga, may makakalimutan talaga po. Buti nabanggit po niya sa akin, Teacher Ellie. Yes, indeed, nabanggit ko nga po yan. So, yung in terms of stress, of course, hindi talaga natin maiwasan. Sa ngayon, sa society natin ngayon, stress is really kasama sa pang-araw-araw natin na buhay. So, nakadepende din po yan sa pasyente yung pag-manage ng stress, no? So, wala pong specific talaga na recommendation when it comes to stress control. Pero, ang isa sa mga importante dito ng may mga certain techniques lang po kami na ina-advise sa pasyente para makontrol yung stress nila. May ibang pasyente na gusto mag-try ng deep breathing exercises at kung okay sa kanila yon, they can do that. Sa mga pasyente namin na mag-prefer mag-exercise as part of their stress relief, pwede naman nila i-incorporate yon sa kanilang pag-ehersisyo. May ibang pasyente na gusto magbakasyon, pwedeng magbakasyon po kayo. Pwedeng po yon. Pwedeng alternatibong pamamaraan po yon sa pag-alleviate ng stress problems po natin. So, each person, iba-iba pong techniques or coping mechanism sa stress. May iba rin po kung pasyente na yung kanyang stress reliever ay pagdadasal. So, araw-araw po nasa simbahan, nagro-rosaryo. So, each person, iba-iba po yung kanilang yung kanilang stress management. With regards to sleep naman po, kailangan ma-establish yung tinatawag natin po na sleep hygiene, no? Ang sleep hygiene ay isang concept wherein meron po tayong tamang at hustong pagtulog basically. Kung bago tayo kumain ng pagkain, naghuhugas po tayo ng kamay kasi hygienic po yon. Yung tulog natin may proseso din po. So usually ito yung mga pasyenteng kailangan mo advisean na kung meron po silang sleep time na around 9 o'clock or 10 o'clock, dapat mga at least 1 hour or 2 hours before, no cellphone use na, no exposure to blue light,
wala na po dapat inaatupag na ibang problems or yung mga work dapat hindi na dapat iniisip, no? Minsan mahirap po yan, pero for you to establish good sleep talaga, ito yung mga kailangan natin i-ready sa katawan. Tapos, dagdag din po yung pagpatay ng ilaw talaga. Dapat, as much as possible, madilim talaga yung kwarto, which can help induce sleep even better. Sa mga pasyente namin na hirap talaga po magtulog, minsan binibigyan po namin ng supplement po, no? Ang most common na supplement na binibigay po natin ngayon sa market, either in a form of melatonin or minsan magnesium glycinate, no? So these are not really meant for sleep, no? They actually just aid sa pag-initiate ng sleep po. Po pala yun. Ang ganda po nung nabanggit ninyo, Doc MJ, tungkol sa sleep hygiene, no, na na-compare natin sa paghuhugas ng kamay. Ako po ay guilty dyan, Doc MJ, talagang Hindi ka naghuhugas ng kamay. Okay. Kailangan yung sa pagtulog talagang nire-retain po pala yung ating katawan, no? So, napakaganda po at talagang very useful para sa ating mga health checkers. Doc MJ, meron naman po ba kayong mga additional na mga advice para sa ating mga senior citizens para sa kanilang malusog na puso at iwas na din sa heart attack at stroke? Actually, ang advice ko po kanina for more than 40 years of age holds true also for sa mga senior na health checkers po natin, no? So, siguro yung magbabago lang po doon is siguro mas madalas yung pagkanilang check-up sa doktor at kailangan talaga susundin talaga po natin yung adviso ng mga doktor nyo, lalo na sa pagkontrol ng blood sugar, ng blood pressure, blood sugar na rin at yung sa cholesterol. At dapat nasa tamang kain din po. Kasi minsan may mga pasyente tayo na nasa senior side na yung kanilang gana sa kain medyo kumukonti na rin, no? So, importante na kumakain din po sila ng gusto. Okay? Tapos, minsan may mga pasyente kami na hindi talaga maganda yung kain nila, binibigyan natin ng supplements din for that, no? Usually in a form of meal replacement na solutions, no? Like, wala akong may ini-endorse, pero marami pong halimbawa po like sa Ensure, United Company sa mga pinakasikat na brand na ginagamit ng mga senior patients natin. Okay? And hindi po dahilan na porket senior citizen na po kayo, higa lang po tayo, kailangan active lifestyle pa rin po tayo, ha? Yung ayokong mag-employ po ng tinatawag natin na ageism, no? Age is but a number. Yun, di porket 70 years old na kayo or 75 years old na sa upuan na po kayo or higa lang kayo. Dapat active po tayo. So, yung mga pasyente namin na very active, kahit 8 years old na active pa rin, sila po yung may mas magandang mga laboratory. Sila po yung halos wala pong iniinom na gamot para sa kanilang heart health. So, yun ang ini-encourage po sa atin ng mga senior health checkers. Please, sundin nyo po mga adviso ng mga doktor nyo, live with a healthy lifestyle, and always try to be active as much as possible. Ang dami po nating mga tanong na sinagot ni Doc MJ at marami pa rin tayong tinatanggap na tanong mula sa ating mga health checkers. Kaya't huwag po kayong bibitaw dahil ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Heart to Heart Talk with Doc MJ Barcelona. Check na check yan. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.